Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako ay si Tito Noyes Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. And I hope po na hindi pa rin kayo nawawala ng tiwala sa Philippine National Police. Iilan lang naman ang mga bugok dito sa sa departamento ng kapulisan natin mga babayan ko. Noon pa tong September 16, 2023, ngayon pa na naghihiring ang mga kongresista natin. Kudos din sa Congress natin, sa lower house. Kasi kung hindi na na bulgar to, Panginoon ko. Ang mga pulis, nagtaas na nga sila ng sweldo. Tinaasan ni dating Pangulong Duterte yan. Alam niyo ba kung magkano ang sweldo ng isang patrolman po? 31,000 pesos plus 3,000 pesos po na allowance pa ho. Tapos, ang mga opisyal natin naman, sus, Panginoon ko talaga, umaabot po ng mga sa major na lang po Ang major po, may sweldo po ng 61,000 po yan. Siyempre, pag kernel, mataas yan. Yung duda mathematics na mga kababayan ko. Tignan mo, major 61,000 pesos. And then, gagawa po sila ng mga allegedly, yung mga kalokohan. Yung September 16, 2023 po, meron po silang pinasok na isang condo, I think condo to Ang mga nagre-renta, mga Chinese national. So, meron po silang search warrant. Pero may irregularities po. Hindi po binasahan yung pinasok nilang bahay. Alam nyo kung ilang mga pumasok po, ang dami po. Panoorin natin to. Wala po siyang sound kasi baka makapiright ako ng Pagmasdan nyo po. Ayan mga opisyal yan. May major, may kapitan. Ayan, dami na papasok yan. Nakita nyo bang binasahan sila? Nakita nyo, Ano yung hinahanap nila mga kababayan ko? Mamaya, tutuloy natin Ano yung hinahanap nila? Ano ang mga hinahanap kaya nila, Ang hinahanap nila po ay, ang sabi ni Congressman Tulfo, budget. Pera po ang hinahanap nila. Kasi ang kaso po niyan is 10591. Illegal possession of pusil at saka trafficking. Tama naman, may search warrants po sila. Pero mga kababayan ko, ang resulta po, 44 na Southern Police District na mga pulis, sinibak sila. Hindi yung sinibak na tinanggal sa trabaho, hindi pa. Under investigation pa nga ho yan Ewan ko, sumisweldo pa yung mga na yan. Tsaka may mga ibang opisyal dyan. 44 na kumakain pa rin na tayong gumagastos mga kababayan ko. Ito ang matindi mga kababayan ko. May nawawala pong 27 million pesos po. Kasi nakakuha sila ng mga pera. Worth mga, magkano ba yun? Worth mga 30 million plus mga kababayan ko. Alam nyo kung anong dineclare lang ng mga polis? Allegedly, 4 million pesos po. Asa yung 27 million? Bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Pero, ko naman, hindi naman tayo pinanganak kahapon mga kababayan ko. May anomaly yan. May anomaly talagang nangyari. Kaya yung 44 na mga pulis na yan, nanganganib na mawalan ng trabaho, mawawalan sila ng karapatang bumoto, mawawalan sila ng karapatang magtrabaho sa ibang departamento ng gobyerno, at mawawalan ng mga benepisyo dahil dahil sa sakim sa pera mga babayan ko. May isang opisyal dyan, ang pangalan nun, Major Quijana. Namalato, di umano,
ng tig sa 10,000, hindi lang natuloy ang 300,000 pesos na pangako niya. Ayoko lang yan yung hearing kasi baka makapirate ako. Iba kasi, ewan ko, kinukuha nila yung mga video. Ako, konting video lang to. Gusto ko kailan ba tito ng mga kababayan ng mga kapulisan natin? Hard-earned money natin yan. Yung mga obrero, yung mga nagwawalis dyan, mga construction worker, mga nagtatrabaho sa fast food, nagbabayad ng mga buwis yan. And then makikita natin, iba natin mga opisyal ng gobyerno gumagawa ng kabarastugan. O saan tayo pupunta pa? Saan tayo hihingi ng tulong? Meron nga dyan, ewan ko lang kung nangyayari pa, magre-report ka lang sa police station. Siguro, baka may nangyari sa hindi maganda. Sana hindi na yung patakaran na, ma'am, sir, wala po kami panggasolina, yung mobile nila. O sana hindi na umiiral yan. Kailan ba dito ng mga pulis na yun? Tiyan mo, 44 na pulis, sa Southern Police District, di umano'y nag-raid sila sa condominium sa may Parañaque City, mga kababayan ko. Marami sila mga Chinese nationals na ando. May 4 na Chinese national tsaka may isang Pinay. Tingnan nyo yung nila, yung ginawa nila. Ayun, pinasok lahat ang mga kwarto. Hindi binasahan ng kung anong klaseng Miranda rights o yung search warrant. We are here, we are serving you a search warrant. Ganun. Walang ganung, ayan, pinatayo na ng ganyan. Ano yung hinahanap nila, mga kababayan ko? Grabe. Ay, naku, pulisan natin, subject sila sa sa investigasyon. Maharap sila sa mga charges sa grave irregularities in the performance of duties due to alleged procedural lapses. May pagkakamali sila, mga kababayan ko. Somehow, tama ang search warrant. Pero yung pag-implement, palpak po. Mga nag-aral naman yan. Rules of engagement, nag-aaral naman. Pero, anong nangyari? Mabuti na, mga kababayan ko, yung CCTV sa apartment na yan o sa condo na yan, na preserve. Meron suot na mga body-worn camera, yung suot ng mga pulis sa katawan nila. Abay, di umano inutusan ng isang major na patayin muna ang camera. Tama ba yon? Kasi, mga babayan ko, meron na tayong sinupalayan na natin yung mga natin. Sandali lang, tutuloy ko yung mga kababayan ko. Tutuloy natin. Hello again. Tuloy po tayo. Saan pa tayo? Ngayon, tukol lang nga dito sa 44 na polis na to. Diyos ko na, pa sa 44. Di 44 na pamilya mawawala ng pagkain. 44 na pamilya na mawawala ng kinabukasan dahil sa pera, mga kababayan ko. Alam nyo ba yung 27 million? 2 maleta po yun. May mga pinakita sa investigation, mga kababayan ko. Bakit hindi sinirender sa proper authority, mga kababayan ko? Pwede naman idiretso yun sa National Treasury muna for holding yun. Bakit dun sa istasyon i-hold yun? Siguro mga ilang oras, pero dapat nire-report yan. Na-report ba yan sa media? September 16 pa yan 2023. Anong taon na ngayon? February na ata ngayon 2024 na. Mabuti nila, mga babayan ko, may mga pumiyok dyan. Hindi, actually, ang NCRPO talagang nirekomenda nila dapat imbestigahan yan. Kasi, mga babayan ko, Diyos ko, ang PNP natin, parang yung iba dyan na-demoralize dahil sa ibang kasama nila na gumagawa ng kalukuhan. Hindi ako nagagalit, kasi baka madali na naman ako ni Tatang. Diyos ko naman, mga babayan ko, sana tumino na mga pulis dyan at sigurado dyan, ilan dyan sa 44 na yan, makukulong yan, makakasuhan, mawawala na benepisyo, mga kababayan ko. Panginoon ko. Ayun, sabi ni NCRPO spokesperson si Eunice Salas,
yung i-charge sa kanila investigation, ongoing na. We will determine the specific charges that will be filed against them depending on their answers and the result of investigation. Ayan, sinabi niya sa isang pahayagan, mga kababayan ko. Yung 27 po of the 44 police, ayun, nasa nailipat muna sa NCRPO Regional Personnel Holding and Accounting Section while 17 were placed under SPD's Personal Holding and Accounting Section. Aba, sa accounting din di ba pera rin yung mga kababayan ko? Panginoon ko, mga kababayan ko, mga kapulisan natin, mga pasweldo natin, tapos ganyan ang gagawin nila. Patrolman lang, mga kababayan ko, alam nyo kung magkano nga. O, 31,000 plus 3,000 na allowance pa. Tapos ganyan ang gagawin nila. May mga iba dyan, mga major, mga coronel, na ang sweldo is, magkano inaabot ng sweldo ng coronel? At malaki. Malaki. Mga coronel, mga umabot na 65,000 to 75 eh. Ang chief PMP, 105,000 ata eh. O, tapos yung iba, gagawa pa ng kabalastugan. Hindi iniiya sa pamilya nila. O, hindi ako galit ha. Nagre-reaction lang ako, pero ko naman, sana yung papalig sa 44 na yan, kung matatanggalin, sana matino na. Okay lang sa atin ng mga pulis na medyo may mga mayayabang dyan, ganun talaga, siyempre, maging matapang ka kasi ang motto nyo is to serve and protect. Nagsiserve ba sila ng mabuti? Pinaprotektahan ba tayo ng mabuti nila? Yung iba dyan, pag magkukomplain, maski siguro may maingay na kapitbahay, nag-aaway, tatawagan natin ng pulis, and then i-repair nila, Sir, ma'am, sa barangay kayo tumawag. Kaya nga, kayo tinawagan, kayo ay yung mas magandang humarap sa mga gumagawa ng hindi maganda Tapos sa barangay nyo, i-repair nyo kami sa barangay. May mga barangay na inutil din. Tama ba yun? Naku, ewan ko ba, kung pwede lang, mabait ako ha. Ate Ruby Cherry, nanay, mabait ako ha. Shoutout muna tayo. Ang isa shoutout ko ay sana present siya. Hindi, parati naman nandyan siya. Aking bib. Si A.R. Purple. Ate Ruby Vlog. Cherry Papa's Adventure. Oxystab. Shinjin Vlog Official. Michi Tigerfield. Charles Lumawig. Shirley Mendrano, pamangking ko. Jane Barona Vlog. Coach MB. Doc Juday. Mama Rin Official. Nabati ko ba si Shinjin? Shinjin! Sandali po. Busy po ako. May tumatawag na naman. Sandali Ituloy natin shoutout po. Ito. May bisita kasi. Si Shinjin ulit. Si Shinjin, My Heart, Vlog Official. Sino pa ba? Jane Barona Vlog, Coach MB, Doc Juday, Mama Rin Official, Amlena Vlogs, Tessa Bala Official, Nanay Eva TV, Jovan de Motorista de Calabasa, Pumpkins, Principal Kim, Mayang Vlogs, Edon SK Vlog, Rebs SK Jamming Vlogs, A-Heart Purple, ano ko pala siya, siya yung first honor ko, A-Heart, Junito Marinado, Marity Sanchez, Kapitik TV, Rayami Perolino, Tony Marsan, Yusel Easy Mix Nawigay, Angie Mix Vlogs, Kathleen, Chubbs de la Cruz, Arlene Hugs, Casablanca, Mama ni Raj, Jessa Marie 23 Vlogs, Baby Yashi, Eunice and Burgess Tandem, Malus TV, Food Trip Ranger TV, Guapo Lalaksot, Jana Mix Vlogs, Benji Sanchez Opa, Angeli Longelson na New Zealand, Dems Cake, Sweet Cake Channel, Nuna Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Elis Neris Channel, Jeria ng Saudi Arabia, Daryl Ricardo ng Israel, Evelyn Orasik, Evelyn Official, Simply Grace, Ate Isabel Tess Padulina, Nina Laresma Lorsano, Marites Cojo, Kojos TV, Tita Marie, Angie Ups, San Francisco, Ferdy Albino, Kabaternaga, Rosebud Adventure, Family Flower Vlogs, Jovis Official Channel, Charles Lumawig, Abaw SKTV,
Tita Pearl, Boss Anin, Girlie Mercer and Casey, Banana, Sarah Vlog, Learn and Andini Gymnastic, and Aisa Cañete. Mga kababayan ko, may kaibigan ko, mga pamangkin, nawala na tuloy ako. May bisita kasi ako kanina eh. Kaya medyo napuputol-putol. Yan ang bu para sa ilan nating opisyal ng kapulisan. Kailan po tayo titino ang PNP? Kailan mawawalan ng yung isang basket ng kamatis ng mga bulok? Kasi may mga matitinong pulis naman dyan. O nahahawa ng bulok. O kailan nyo tatanggalin yan? Sa bagay, sa ibang mga departamento, may mga bulok pa rin ng mga opisyal dyan eh. Di ba? Ginigisa tayo sa sarili mantika natin. Kaya, Diyos ko, Pangulong Marcos, DILG, Secretary, sino ba Secretary ng DILG? Diyos ko naman, pumila tayo ng mga matitinong pulis. Sa bagay, ewan ko. Yun lang mga babayan ko. O, okay, itong vlog ko ha, wala akong galit ha. Naiinis lang ako sa ibang mga ating opisyal natin ha. Ang laki-laki na mga sweldo nyo. Gagawa pa kayo ng mga ano. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po tayo ha. Peace sa inyong lahat.